Hi, ako nga pala si Joy. Alam ko medyo weird tong maririnig nyo. Pero kung tatanungin mo ako kung naniniwala ba talaga ako sa mga engkanto, ang isasagot ko agad, oo. At hindi lang dahil sa mga kwento ng matatanda, kundi dahil naranasan ko na mismo. Pero bago tayo makarating sa parte na yon, gusto kong simulan to sa pinakaugali kong ayaw sa lahat. Ang balikan ang sarili kong nakaraan. Kasi para maintindihan nyo kung gaano kabigat at kabaligtaran ng lahat ang nangyari sa akin, kailangan nyong malaman kung sino ako noon. Hindi ako yung tipong bida sa kwento. Alam niyo yung mga kwentong may simpleng babae tapos biglang naging prinsesa? Hindi ito ganun. Kasi kahit kailan, hindi ako tinuring na maganda. Hindi ako maputi. Hindi ako makinis. Hindi ako matangos ang ilong. Hindi rin ako matangkad. Lahat ng standard ng ganda, hindi ako pasado. Bata pa lang ako, tinatawag na akong itay o dugyot. Sa klase, ako ang palaging inaasar. Lalo na pag mainit ang panahon. Sasabihin nila, "Nako, baka matunaw si Joy o amoy araw pa." Tapos pantatawanan ako. Minsan tinatawag pa akong anak ng uling. Ewan ko ba, nakakatawa raw. Mahirap pag sanay kang sinasabihang pangit kasi darating ang panahon, maniniwala ka na talaga. Kahit ayaw mo. Kahit wala ka namang ginagawang masama sa ibang tao. Wala akong ka-close masyado sa school. May mga kaklase akong mababait, oo, pero bihira ako masabihan ng ganda mo ngayon o kahit simpleng hi mula sa mga lalaki. Lalo na nung high school. Diyan lalong naging totoo yung feeling na parang hindi ka bilong sa kwento ng kahit sinong bida. Habang yung ibang babae sa klase may manliligaw na, may nagtapasulyap-sulyap na kaklase, ako, wala, zero. Hindi man lang ako napagtripan ng prank love letter, pero ayos lang. Inisip ko, baka hindi talaga para sa akin ang love life. Masaya na ako nun, basta may tahimik akong upuan sa likod ng room, may drawing pad at libreng panaginip habang tumutula ang guro sa harap. Pero kahit anong iwas ko sa ingay ng mundo, kahit pilit kong maging invisible, hindi mo talaga kayang takasan ang panlalait. Minsan, sa palengke, may tindera pang sinabihan ako ng, "Uy, Joy, dalaga ka na, di ka ba mag-aayos? Tingnan mo nga yung buhok mo, akala mo sinabuyan ng walis tambo." Ngumiti na lang ako. Pero sa totoo lang, masakit. Dumating pa sa punto na ayokong humarap sa salamin. Kasi kahit kailan, wala akong nakitang magandang dahilan para tumingin pa. Wala namang magbabago Kahit anong ayos ko sa sarili ko, kahit anong sabit ng clip, kahit lip tint, kahit pressed powder, parang ako pa rin yung dating ako sa paningin ng lahat. Wala lang. At dahil sa ganitong paningin ng mga tao sa akin, kahit ako mismo, hindi ko na rin alam kung anong halaga ko sa mundong to. Nagtataka nga ako noon, pwede bang mabuhay ang isang taong hindi kailanmang inibig o hinangaan ng iba? Wala akong sinagot. Pero sa loob-loob ko, tinanggap ko na. Siguro hanggang dito lang talaga ako. Pero ang hindi ko alam, may nakatingin pala sa akin. Nung panahong yun, nakatira pa ako sa bahay ng lola ko. Medyo malayo na sa kabihasnan. Mga 20 minuto ang lakad bago makarating sa palengke. At kailangan pang maglakad sa mga damuhan at maliit na tulay para marating ang eskwelahan. Pero sanay na ako. Likas na sa akin ang katahimikan. Sa likod ng bahay namin, may kagubatang laging sinasabi ng mga matatanda na bawal pasukin. Sabi nila, maraming nilalang daw dun na hindi basta-basta. Mga engkanto, duwende, diwata. Pero hindi ko yan pinapansin noon. Tahimik lang ako sa bahay. Minsan naglalaba, minsan nag-aalaga ng mga manok.
At habang abala ako sa mga pang-araw-araw na bagay, parang may mga bagay ding unti-unting dumudungaw sa paligid ko. Mga bagay na noon ay hindi ko pinapansin. Pero mararamdaman mong hindi lang ikaw ang nariyan. Gabi-gabi, may boses akong naririnig mula sa gubat. Para siyang umaawit, malamig, malungkot. Pero ang kakaiba, parang para sa akin, yung kanta. Hindi ko pa alam nun na yun ang simula ng pagbabago. Hindi ko pa alam nun na yun pala ang simula ng isang pag-ibig na hindi ko kailanmang inakala. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw lang ang nakakaramdam ng isang bagay. Tapos hindi mo alam kung totoo ba siya o guni-guni mo lang. Ganun ang simula ng mga gabi ko. Hindi naman ako mahilig sa takot. In fact, mas gusto ko nga yung gabi kasi walang ingay, tahimik lang. Pero may isang gabi, habang nagsasampay ako ng pinatuyong kumot sa may likod ng bahay, bigla akong napahinto. May narinig akong awit. Hindi siya yung klaseng awit na parang kanta sa radyo. Hindi rin siya galing sa karaoke kasi wala namang kapitbahay na may kuryente malapit. Tsaka, hindi Tagalog yung lyrics. Hindi ko nga alam kung anong salita yon, pero ang lambing ng tunog, parang sinasayaw yung hangin. Nung una, akala ko ihip lang ng hangin o huni ng hayop. Pero habang tumatagal, paulit-ulit ko na siyang naririnig tuwing 9:00 ng gabi. Minsan, habang naghuhugas ako ng pinggan. Minsan, habang naglilinis ng silong. Basta kapag lumampas na sa siyam, tiyak may aawit mula sa gubat. At ang pinakakakaiba, ako lang ang nakakarinig. Tinatanong ko si Lola, sabi ko, "La, naririnig mo po ba yung parang kanta mula sa likod?" Sagot lang niya, "Huwag mong pansinin, apo. Baka yan pa ang maglapit sa'yo sa gubat. Huwag kang lalapit dyan." Napaisip ako, hindi ba't sabi nila kapag yung matanda na mismo ang ayaw pag-usapan, ibig sabihin, totoo yung kwento? Pero syempre, di ko naman agad binatulan. Wala pa akong balak sumugod sa kakahuyan. Pero habang lumilipas ang mga gabi, mas nagiging malinaw yung boses. At mas nagiging personal. Isang gabi, parang may nagsalita ng pangalan ko. Hindi yung malakas ha, pero yung tipo ng bulong na parang galing sa loob ng puso mo. "Joy!" Ganun, bigla kong kinilabutan. Napabitaw ako sa hinuhugan kong plato. Napasag. Sabi ni Lola, "Apo, pag naramdaman mong tinatawag ka, huwag kang sasagot. Baka hindi ka na makabalik." Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o kiligin. Kasi habang tumatagal, parang nagkakaroon ng koneksyon yung boses sa akin. Nagsimula akong makaramdam ng kapanatagan sa tuwing naririnig ko siya. Imbes na kabahan, parang naaalala ko kung paano ang pakiramdam ng may taong nagpapahalaga sa'yo. Ang totoo niyan, gusto ko na ngang abangan yung awit gabi-gabi. Minsan hihiga ako sa banig, kititig sa kisame habang nakikinig. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, pero parang alam ko ang ibig sabihin ng kanta, na hindi ako pangit, na hindi ako kalabisan, na may isang nilalang sa dulo ng gubat na nakakakita sa akin. Minsan pa nga, habang naglalakad ako sa palengke, dala yung panindang itlog ni Lola. Bigla akong nakaramdam ng parang may nakasunod sa akin. Pero hindi siya nakakakilabot ha. Hindi yung tipong stalker. Ang pakiramdam, para kang may bantay. Lalo na nung may tricycle na muntik nang sumabit sa akin. Tapos parang may humila bigla sa damit ko para hindi ako matamaan. Paglingon ko, wala naman akong kasama. Sabi ko pa nga sa sarili ko, "Naku Joy, baka sira na ulo mo." Pero sa halip na matakot,
Napangiti ako. Kasi ang weird ha. Pero parang may nagmamalasakit. Sa bahay, habang si Lola ay laging nagdadasal bago matulog, ako naman nag-aabang ng kanta. Hanggang isang gabi, iba yung nangyari. Habang inaayos ko yung banig sa sala, may napansin akong dahon ng punong hindi ko alam na nasa loob ng pinto namin. Malinis yung sala, pero may isa-dalawang dahon lang. Hindi ko to pinulot. Pinagmasdan ko lang. Kinabukasan, paggising ko, may marka sa palad ko. Parang ukit ng maliit na simbolo. Hindi sugat ha. Parang markang pinong-pino na parang sinadya. Nataranta ako. Agad kong tinakpan ng bimpo. Pero hindi siya masakit. At ang mas lalong hindi ko makalimutan, ang boses mas lumapit na. Hindi na siya parang galing sa gubat, parang galing na sa bintana. Tinanong ulit ako ni Lola, "Joy, may nararamdaman ka bang kakaiba? May pinupuntahan ka ba?" Umiling lang ako. Ayoko siyang mag-alala. Ayoko ring isipin niyang nagiging katulad ako ng mga babaeng nawawala at sinasabing nahulog sa engkanto. Pero hindi ko alam, baka nga ganun na yung nangyayari. Kasi nung gabing yun, habang nakahiga ako, naramdaman ko yung malamig na hangin na parang dumaan mismo sa loob ng dibdib ko. Tapos, nanaginip ako. At sa panaginip ko, may isang lalaking nakatayo sa gitna ng kagubatan. Mahaba ang buhok, maputing-maputi ang balat, at ang mata niya, hindi ko alam kung kulay itim, berde o pilak. Basta nung tumitig siya sa akin, para akong natunaw. Nakaniti siya. At ang una niyang sinabi sa panaginip ko ay, "Joy, matagal na kitang pinagmamasdan." Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging regular yung panaginip ko. Basta ang sigurado ko, simula nung narinig ko yung unang awit mula sa gubat, parang unahan na lang ng gabi kung kailan ko siya mapapanaginipan. Minsan araw-araw, minsan tinitipid, pero palagi, paulit-ulit, iisa ang laman ng panaginip ko. Siya, yung lalaking nasa gitna ng gubat. Sa unang panaginip, hindi pa kami nag-uusap talaga. Nakatingin lang siya. Parang masaya siyang nakita ko. Hindi ko alam kung anong itsura ko sa panaginip. Pero alam ko, hindi ako yung dating Joy na pinagtatawanan sa baryo. Wala akong salamin. Wala akong bakas ng uling sa mukha. Wala akong iniisip, kundi ang presensya niya. Hindi siya mukhang tao, pero hindi rin siya mukhang halimaw, gaya ng kinikwento ng matatanda tungkol sa engkanto. Maputing-maputi ang balat niya, hindi yung tipong maputla, ha? Parang may ilaw ang balat niya. Mahaba ang buhok niya, pero malinis at parang lagi lang siyang bagong paliko. Kahit nasa gitna siya ng gubat. At yung mata, Diyos ko, hindi ko pa rin makalimutan. Parang kumukutitap na kulay pilak. May halong asul. Pero higit sa lahat, parang alam ng mata niya ang lahat ng dinadala kong sakit. Sa pangalawang panaginip, doon na siya nagsalita. Sabi niya sa akin, "Hindi mo kailangang magpanggap. Alam ko kung sino ka." Napaupo ako ron. Kasi kahit sa panaginip, parang pinaghubad ako ng maskara. Sa totoo lang, kahit sa sarili ko, hindi ko na maalala kung kailan ako huling naging totoo. Lagi akong nagtatago, nagkukunwaring okay. Pero sa panaginip, sa harap niya, parang wala akong dahilan para magtago. Sa mga sumunod na gabi, naging mas makulay yung mga panaginip ko. Ipinapakita niya sa akin yung mga lugar sa gubat na hindi ko pa nakikita kahit kailan. May ilog na kulay ginto ang tubig, parang tinunaw na araw. May mga punong kasing taas niyang simbahan. May mga bulaklak na sumasabay sa tunog ng hangin. Oo, literal. Parang kumakanta sila kapag tinatangay ng ihip. Pinaupo niya ako sa bato sa tabi ng lawa, habang siya naman ay kumukuha ng mga bagay sa paligid.
bulaklak, dahon at kahit simpleng tubig. Pagbalik niya, may ginawa siyang kwintas. Walang salita, isinuot niya ito sa leeg ko. Pagkagising ko, wala na yung kwintas. Pero may marka sa batok ko. Maliit lang. Parang hugis dahon. Nangyari to ng hindi isang beses. Paulit-ulit. At bawat panaginip, mas nagiging malapit siya sa akin. Isang gabi, naglakas loob akong tanungin siya. Sabi ko, sino ka ba? Mumiti lang siya. Yung ngiti na parang ang dami niyang gustong sabihin, pero pinipili niyang manahimik. Tapos bigla niyang sinabi, ako ang tinitingnan mo kapag sa salamin. Wala kang makitang maganda. Napaluha ako. Hindi ko na napigilan. Sabi pa niya, ako ang boses na sinubukan mong patayin kapag sinabihan kang pangit, kapag tinawanan ka ng mundo at iniwang luhaan. Hindi ako makapagsalita kasi totoo lahat ng sinabi niya. At ang huling sinabi niya bago ako magising, hindi mo kailangang maging iba. Kaya kitang mahalin kahit ikaw pa rin ang ikaw. Pagkagising ko, basa ang unan ko at sa paanan ng kama ko, may isang pirasong bulaklak. Lila ang kulay, malamig sa palad. Hindi ko alam kung paano siya napunta ron. Pero alam kong hindi siya galing sa labas. Dinala ko ang bulaklak sa lola ko. Sabi niya habang pinagmamasdan ito, Apo, itong hindi sa mundo natin to. Seryoso ang mukha ni Lola. May nilalang na sinusundan ka, Joy. At hindi lahat ng engkanto masama. Pero huwag kang bibigay ng puso mo kung hindi mo pakilala ng buo. Doon ko na-realize, hindi lang ito basta panaginip. Hindi lang siya bunga ng imahinasyon ko. May nilalang na lumalapit sa akin. At sa mga panaginip, sinusubukan niya akong ipadama na totoo akong pwedeng mahalin. Pero sa likod ng lahat ng ito, may tanong na hindi ko matakasan. Bakit ako? Bakit isang gaya kong itinuturing pangit? Isang gabi, habang lumalalim ang ulan, muling lumitaw ang lalaki sa panaginip ko. Pero ngayon, hindi siya ngumiti. Sinabi niya sa akin, Joy, kailangan mong pumunta sa gubat. Hindi ako pwedeng manatiling panaginip na lang. Alam mo yung pakiramdam na kahit buong buhay mong iniwasan ang isang lugar, darating yung araw na para bang ikaw mismo ang itinutulak papunta ron? Ganun yung naramdaman ko nang sinabi niya sa panaginip ko. Joy, kailangan mong pumunta sa gubat. Hindi ako agad naniwala. Hindi ako agad naniwala na totoo yun. Pero hindi rin ako mapakali. Simula nung umagam yon, lahat ng bagay sa paligid ko parang may gustong ipahiwatig. Yung hangin mas malamig. Yung mga ibon sa punong malapit sa bintana. Joy, huwag kang magpapadala, sabi ni Lola habang pinapahid niya ako ng langis sa batok. Pag pumasok ka ron, baka hindi ka na makabalik. Tumangulang ako. Pero sa totoo lang, para akong nahahati. Parte sa akin ang natatakot. Oo, pero mas malaki yung parte na gustong malaman kung bakit ako. Bakit ako yung pinili? Bakit ako na walang nakapansin buong buhay ang tinatawag ng isang nilalang mula sa mundo na hindi ko naiintindihan? Hindi ko sinabi sa kahit kanino. Walang paalam. Wala akong dalang gamit. Isang hapon lang, nang medyo madilim na ang langit at mukhang uulan, lumabas ako. Nakatayo lang ako sa harap ng gubat. Tahimik. Walang ihip ng hangin. Walang huni ng ibon. Parang naghihintay. At habang nakatayo ako ron, parang may mainit na humawak sa dibdib ko. Hindi masakit. Hindi rin mabigat. Pero parang sinasabing, tama to. Dito ka dapat. Humakbang ako. 1, 2, 3. At sa ika-4 na hakbang, parang may nagbago sa paligid. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero yung liwanag naging mas malambot. Yung mga puno, parang huminga. Hindi siya madilim. Hindi siya nakakatakot. Ang una kong naramdaman, kapayapaan. Habang lumalakad ako, tahimik lang ang lahat.
Wala kang maririnig kundi tunog ng mga dahon sa ilalim ng paa ko. Maya-maya pa, amoy ng bulaklak ang bumungad sa akin. Hindi ako pamilyar sa amoy. Pero alam mo, hindi ito galing sa mga karaniwang tanim. Amoy siyang panaginip. Sa bandang kanan ko may liwanag sa pagitan ng mga puno. Maliit lang, parang sinag ng buwan na tinuturo ang isang landas. Nilakad ko yon, mabagal. Parang hinihila ako ng hindi ko nakikitang lakas. At doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa gitna ng isang maliit na clearing. Hindi ko alam kung paano ko siya agad nakilala, pero alam kong siya yon. Yung lalaki sa panaginip ko. Nakasando siyang parang hinabi mula sa sinag ng buwan. May buhok siyang malalambot na umaabot sa balikat at yung mga mata niya, doon ako tumigil. Hindi na yon panaginip. Totoo na siya. Hindi siya nagsalita agad. Lumapit lang siya sa akin. Dahan-dahan. Para akong matutunaw. Hindi dahil kilig lang, kundi dahil habang papalapit siya, pakiramdam ko parang may bumabalot sa buong katawan ko na mainit na liwanag. Parang sinasabi sa katawan ko, safe ka dito. Hindi mo na kailangang itago ang sarili mo. Paglapit niya, tumigil siya sa harap ko. Wala pang isang dipa ang layo at sa gitna ng katahimikan, ang una niyang sinabi, hindi ako nagkamali. Totoo ka nga. Napalunok ako. Hindi ako makapagsalita. Para akong nawala sa sarili. Hindi ako sigurado kung dapat ba akong matakot o yakapin siya. Naglakad siya paikot sa akin, hindi bilang pangamba, kundi parang pinagmamasdan niya lang ako ng buo. Sabi niya, akala mo siguro walang nakakakita sa'yo. Pero araw-araw, pinagmamasdan kita. Hindi ko lang alam kung handa na akong lumapit. Doon ko nalaman ang pangalan niya. Alon. Sabi niya, hindi siya engkanto sa karaniwang pagkakaintindi ng mga tao. Isa siyang tagapagbantay ng kagubatan, isang nilalang na isinilang mula sa pagitan ng liwanag ng buwan, patak ng ulan. At ang trabaho niya, pagmasdan ang mga pusong malapit sa pagkawasak. Hindi raw siya basta nakikialam, pero may mga puso na hindi niya kayang iwan. At isa na ron, ako. Umupo kami sa tabi ng isang lumang puno. Ipinakita niya sa akin yung palad niya. May marka rin siya, kagaya nung nakita ko noon sa kamay ko. Sabi niya, konektado tayo, hindi lang sa panaginip, kundi sa mismong ugat ng kung sino ka. Wala akong nasabi kundi, bakit ako? Bumiti siya, yung ngiti na parang hindi mo kayang kalimutan. Sabi niya, kasi habang lahat ay tumatawa sa'yo, ako lang ang tumahimik at tiningnan ka ng buo. Gusto ko sanang manatili ron, pero naramdaman kong hindi pa tapos ang parte ko sa labas. Tumayo ako. Sabi ko, pwede ba kong bumalik? Tumango lang siya. Sabi niya, babalik ka. Pero ngayon alam mo na, hindi ka kailanman nag-iisa. Paglabas ko sa gubat, madilim na. Walang nagbago sa baryo, tahimik pa rin, wala pa ring may gusto sa akin. Wala pa ring nag-aabot ng pansin. Pero ako, may binubuo ng sikreto sa dibdib ko. Isang sikreto tungkol sa isang nilalang na sa mundo ng tao ay alamat lang. Pero sa puso ko, totoo. Kung may nagsabi sa akin noong high school ako na may iibig sa akin na hindi tao, baka tinawanan ko lang. O baka mas tamang sabihin, baka naiyak ako dahil kahit mga tao, hindi ako kayang mahalin noon. Pero ngayon, pagkatapos ng gabing yon sa gubat, parang may binuksang pinto sa loob ko. Pintuang hindi ko alam na may karapatan pala akong buksan. At sa kabilang dulo, nandoon si Alon. Isang nilalang na hindi ko inakalang magmamalasakit sa isang gaya ko. At hindi lang basta malasakit, pagmamahal. Pagkatapos ng unang pagkikita namin sa gubat, hindi na siya bumalik sa panaginip ko. Hindi dahil nawala siya, kundi dahil gising na ako sa katotohanang totoo siya.
Minsan habang nagiigib ako sa poso, may amoy akong naaamoy na parang bulaklak mula sa gubat at alam kong dumaan siya. Minsan habang naglalaba ako sa may ilog, may mga dahong umiikot sa paligid ko kahit walang hangin. Parang may nagsasabi, andito lang ako. Pero hindi siya nagpapakita agad. Para siyang naghihintay. Hanggang isang hapon, habang naglalakad ako pauwi galing palengke, sa ilalim ng araw na medyo papalubog na, bigla na lang siyang lumitaw mula sa lilim ng punong nara. Walang paalam, walang ingay. Nandoon lang siya, nakangiti. Napahinto ako. Lahat ng dala kong gulay, halos mabitawan ko. Tumingin siya sa akin, tapos nagsalita. Sabi niya, may mga bagay na hindi pwedeng madaliin, Joy. Pero kung handa ka, ipapakita ko sa'yo ang totoong mundo namin. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. At sa ikalawang pagkakataon, pumasok ulit ako sa gubat. Hindi kagaya ng una naming pagkikita. Mas malalim na bahagi ng kagubatan ang pinuntahan namin ngayon. Yung mga daanan, parang gumagalaw. Yung mga halaman, pumubukas at nagsasara habang dumadaan kami. At sa bawat hakbang ko, parang may tunog na kuliling na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Habang naglalakad kami, tinanong ko siya, Alon, bakit ako? Tumigil siya, tumingin sa akin. Sabi niya, kasi habang ang lahat ay nakatingin sa balat mo, ako ay nakaingin sa liwanag na hindi nila kaya. Hindi ako agad nakareact. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam ng tanggap ka, na hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mahalin. Dinala niya ako sa isang lugar sa gitna ng gubat na hindi mo makikita sa kahit anong mapa. Ang tawag niya ron, silong ng buwan. Sa lugar na yon, may isang lawa na hindi mo aakalaing totoo. Ang tubig parang salamin. Hindi lang basta malinaw, kundi parang sinasalamin yung totoong anyo ng sino mang tumitingin dito. Sabi ni Alon, ito ang lawa na nagpapakita ng di nakikita sa sarili. Lumapit ako, tumingin sa tubig, at sa unang beses sa buong buhay ko, hindi ko nakita ang pangit na Joy na nakasanayan kong makita. Walang taghiyawat, walang tuyong buhok, walang mapanghusgang mata. Ang nakita ko, isang babae na may malalim na mata, may pusong buo, may damdaming totoo. At sa mismong gilid ng imahe ko sa lawa, nandun si Alon, nakatingin sa akin, parang sinasabi, ito yung nakikita ko mula pa noon. Sa silong ng buwan, umupo kami sa damuhan. Wala kaming cellphone, wala kaming kamera, wala kaming oras, pero ang dami naming napagkwentuhan. Ikinuwento niya sa akin ang buhay ng mga nilalang sa kagubatan. May mga diwata, may mga aloning, may mga aninong gumagabay sa mga nawawalang bata. May batas sila, bawal umibig sa tao. Dahil ang pagmamahal ng engkanto, kapag ibinigay, hindi na mababawi. At ang tao, madaling magbago, madaling tumalikod. Sabi ko, bakit mo ginagawa to kung bawal pala? Sabi niya, dahil hindi mo kailangang maging perpekto para sa isang taong seryoso. Kailangan mo lang maging totoo. At sa mundong puno ng pagkukunwari, totoo ka, Joy. Doon ko na-realize. Oo, nililigawan ako ng isang engkanto. Hindi yung tipo ng ligaw na may bulaklak at tsokolate, kundi yung uri ng ligaw na unti-unting kinagamot yung sugat mo sa pamamagitan ng pag-unawa. Bago kami maghiwalay ng gabing yon, binigyan niya ako ng isang maliit na bato. Maputlang asul, may kumikislap sa loob. Sabi niya, kapag gusto mong makita ang sarili mo mula sa mata ko,
hawakan mo lang ito. At sa huling sandali, bago siya nawala sa hangin, sinabi niya sa akin, hindi ako magmamadali, pero ang puso ko, iyon na kung gusto mo. Umuwi ako ng hindi mapakali. Pakiramdam ko, may isang lihim sa puso ko na hindi ko maikwento kahit kanino. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako naghanap ng salamin kasi sa dami ng taon na binuo ko ang pader sa sarili ko. Isang engkanto lang pala ang kayang sirain yun sa isang tingin. Alam mo, totoo pala talaga yung sinasabi ng matatanda na minsan hindi ang pag-ibig ang mahirap, kundi ang sarili mong paniniwala na karapat-dapat ka sa pagmamahal. Kasi kahit na nandun na siya, si Alon, isang engkantong literal na nagparamdam ng pagmamahal sa akin, hindi pa rin ako makumbinsi na sapat ako. Hindi ko agad na kayang tanggapin. Pagkatapos ng gabing dinala niya ako sa silong ng buwan, umuwi ako na parang may dalang liwanag sa puso. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, ang saya-saya ko. Ilang beses akong napangiti mag-isa. May pagkakataon pa nga na habang nagwawalis ako sa bakuran, bigla akong humahagik-gik kahit wala namang joke. Para akong sira. Pero sa wakas, may taong tumanggap sa akin. Oo, nila lang pala. Pero habang tumatagal, unti-unti ring bumalik ang realidad. Nag-umpisa to ng isang araw. Habang nasa palengke ako, may narinig akong mga kababaihan na nagkukwentuhan. Si Joy ay nako, yan yung parang kabute sa likod ng classroom dati. Walang lalaki yan. Tingnan mo, tumanda ng dalaga, laging mag-isa. Tahimik pa rin hanggang ngayon. Baka engkanto na lang ang tumanggap sa kanya. Natawa sila at ako tumawa rin. Pero hindi dahil nakakatawa, kundi dahil totoo yung huli nilang sinabi. Baka nga engkanto na lang ang kayang tumanggap sa akin. At doon ko naramdaman yung unang sakit. Hindi mula sa kanila. Sanay na ako sa ganyan. Ang masakit, ako mismo yung nahihiya. Bakit? Bakit ako nahihiya sa isang bagay na masaya ako? Bakit parang kasalanan kong may isang nilalang na nagmamahal sa akin? Sinimulan kong iwasan ang gubat. Hindi ko siya tinatawag. Hindi ko ginagamit yung asul na batong binigay niya. Sabi ko sa sarili ko, baka panaginip lang lahat yun. Baka ako lang to. Nag-iilusyon. Nagkakaisip ng sariling fairy tale dahil sa sobrang tagal kong hindi nakaramdam ng pagmamahal. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing ilog, nakita ko ang sarili kong huminto sa may gilid ng daan kung saan may maliit na pasukan papuntang gubat. Doon kami unang nagkita. Doon ako unang pinakitaan ng totoong malasakit. Pero ngayon, pinipilit ko siyang limutin. Sabi ng isip ko, wala yang patutunguhan, Joy. Engkanto siya. Hindi siya parte ng mundo mo. Sabi ng puso ko, pero hindi siya kailanman tumawa sa'yo. Hindi kanya sinaktan, hindi kanya tinuring na kulang. Isang linggo akong hindi pumasok sa gubat. Isang linggo rin akong hindi mapakali. Wala akong ganang kumain. Hindi ako makatulog. Para akong naghihintay sa isang bagay na ayaw kong aminin na gusto kong maramdaman. Hanggang sa isang gabi na naginip ulit ako. Pero iba na. Hindi na yon yung panaginip na magaan at masaya. Nasa gubat ako, pero hindi na maliwanag. Malungkot. Lumapit ako sa kanya sa panaginip. Pero nang hahawakan ko na sana ang kamay niya, nawala siya. Pagkagising ko, hindi ko napigilan. Umiyak ako. Umiyak ako sa sobrang guilt. Kasi alam ko, ako ang lumayo. Ako yung hindi lumaban. At ang pinakamasakit,
Hindi siya nagalit. Hindi siya nagparinig. Hindi siya nanghingi ng paliwanag. Tahimik siyang nawala. Kinabukasan, nagtungo ako sa gubat. Wala akong pakialam kung anong sabihin ni Lola. Wala na akong pake kung may makakita man sa akin. Ang alam ko lang, ayoko nang matakot sa nararamdaman ko. Dumaan ako sa dating daan. Tumawag ako. Alon, walang sumagot. Tumawag ulit ako. Mas malakas. Alon, patawad. Bumigat ang hangin, umiikot ang mga dahon. At mula sa gitna ng liwanag, lumitaw siya. Hindi ako agad nakausap. Tinitigan lang niya ako. Sabi ko, hindi kita ipinaglaban kasi takot akong mapahiya. Takot akong matawa ulit sila. Takot akong masaktan. Pero higit sa lahat, takot akong mahalin mo ako tapos mawala ka. Tumigil siya. Lumapit. At dahan-dahang hinawakan ang mukha ko. Sabi niya, kung hindi mo ako kayang ipaglaban, ako ang lalaban para sa'yo. At doon ko napagtanto, minsan hindi mo kailangan ng taong lalaban sa mundo. Kailangan mo lang ng isang taong pipiliin ka, kahit ilang beses kang ayaw piliin ang mundo. Akala ko, sa sandaling tanggapin ko na si Alon, sa sandaling yakapin ko na yung pagmamahal niya, magiging mas madali na ang lahat. Pero hindi pala ganon ang totoong kwento ng pag-ibig. Lalo na kung ang iniibig mo, hindi parte ng mundong ginagalawan mo. Simula nung huli naming pagkikita, mas naging madalas na ang pagbisita ko sa gubat. Pero hindi na tutulad ng una, yung palihim, yung parang tinatakas. Hindi. Sa pagkakataong to, buo na yung loob ko. Inanindigan ko na ang nararamdaman ko. Sinabi ko na kay Lola at hindi siya nagalit. Sa halip, tumingin siya sa akin na parang matagal na niyang alam. May mga puso talaga na tinatawag ng ibang mundo, Apo. Sabi niya habang pinupunasan niya ang basang mesa. Pero huwag mong kalimutang hindi lahat ng mata ay tatanggap sa kung anong di nila nauunawaan. Alam kong totoo yon. Dahil sa bawat balik ko sa kagubatan, unti-unti kong nararamdaman na may mga matangang nakamasid sa akin. At hindi lahat masaya. Isang hapon, habang ginagabayan ako ni Alon, papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Isang lugar na sinabi niyang bawal sa karamihan. Napansin ko yung hangin. Biglang humigpit. Tapos sa gilid ng mga puno, may mga aninong nagsilabasan. Hindi tao, hindi hayop. Mga nilalang na mahahaba ang buhok, kulay puti ang balat, at malamlam ang mga mata. Mga mukhang malamig pero matatalim, tumingin. Alon, bulong ko sa kanya. Sino sila? Sumagot siya. Hindi na bumaba ang boses. Mga pantay, mga matandang diwata ng kagubatan. Sila ang tagapagbantay ng mga batas. Napalunok ako. At anong ginagawa natin dito? Dadalhin kita sa silid ng luwal. Doon dinadala ang sino mang nagnanais na isama ang isang tao sa mundo ng diwa. Ang bigat ng hakbang ko. Habang nilalakad namin yung daan, hindi dahil pagod ako, kundi dahil ramdam ko ang tensyon. Para akong sinusukat, para akong hinuhustahan ng mga matang hindi kailanman naging tao. Pero alam mong may kapasidad na tumanggap o tumanggi. Pagdating namin sa gitna, may isang hukay na bilog sa lupa. Sa gitna nun may ilaw, parang likido na umiikot. Sa paligid, nakaupo ang 5 nilalang na hindi ko masabi kung babae o lalaki. Para silang pareho. Eleganteng nakaputi, walang ekspresyon. Tumingin si Alon sa akin. Seryoso ang mukha niya. Wala na yung ngiti niya. Sabi niya, Joy, ito ang pagsubok. Hindi para patunayan na mahal mo ako, kundi para makita nila kung anong meron sa puso mo. Lumapit ako sa gitna. Sabi ng isa sa mga nilalang, Bakit ikaw? Hindi ako agad nakasagot. Sabi ng isa pa,
Sa dinami-dami ng tao, bakit ikaw ang pinili ng isa sa aming tagapagbantay? Huminga ako ng malalim. At sa pagkakataong yon, wala na akong itinatago. Sabi ko, ako si Joy. Lumaki akong walang nagsabi sa akin na maganda ako. Wala ring naniwala na may halaga ako. Pero sa gitna ng katahimikan ng gubat na to, may isang nilalang na nagsabing ako raw ang liwanag sa likod ng dilim niya. Hindi ko siya pinilit. Hindi ko rin pinangarap na mapasok ang mundong to. Pero kung tinatanggap mo ang isang pag-ibig na walang pangako ng kagandahan, walang yaman, at walang kayamanan, ako yon. Tahimik. Hanggang sa biglang tumayo ang pinakamatandang diwata. Lumapit sa akin. Hinawakan niya ang palad ko. Mainit ang kamay niya, kahit mukha siyang hinulma mula sa hamog. At ang sabi niya, wala sa balat ang katotohanan. Wala sa mata ang ginto. Kung ang pusong ito ay kayang magsindi ng apoy kahit sa gitna ng lupaing malamig, sapat na iyon. Tumingin siya kay Alon. Bilang tagapagbantay, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Mula sa araw na ito, hindi mo na siya bisita, kundi bahagi ng hangin, tubig at diwang bumabalot sa iyo. Hindi ako agad nakapaniwala. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, tinanggap ako ng mundong hindi akin. Ngayon, araw-araw akong bumabalik sa kubat. Hindi na ako naghahabol sa mundo ng tao. Hindi na rin ako naghahanap ng palakpakan. Dahil sa isang mundong lihim, ako pala ang minamahal. Pero sa mundong ito ng mahika, hindi lahat masaya. Dahil bawat biyaya, may kabayaran. Akala ko tapos na ang lahat ng pagsubok nang tanggapin ako sa mundo nila. Akala ko sapat na yung pagmamahal. Akala ko sa pagkakataong to may happy ending na talaga. Pero hindi pala. Sa bawat pagpasok sa mundong hindi mo pinagmulan, may kapalit. At kahit gaano ka kamahal, may mga bagay pa rin kailangang isakripisyo para manatili. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Alon sa gilid ng isang ilog sa kagubatan, yung ilog na kulay ginto kapag tinamaan ng buwan, bigla siyang naging tahimik. Hindi tulad ng dati na madaldal siya o laging may kwento tungkol sa mga diwata o kung paano gumagana ang mahika sa paligid. Ngayon, parang may dinadala siya, kaya tinanong ko siya, may problema ba? Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa tubig. At pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan niyang sinabi, mahal kita, Joy. At kung ako lang ang masusunod, ayokong mawala ka kahit kailan. Pero, yung pero na yon ang unang beses kong kinabahan mula nung minahal ko siya. Pero kung pipiliin mong manatili rito, may isang bagay kang kailangang bitawan. Ang mundo ng tao. Hindi ko agad naintindihan. Paano? Bawal na akong bumalik? Tumango siya. Oo, bawal ka nang bumalik sa bayan mo, sa pamilya mo, sa pangalan mong Joy, sa lahat ng alaala mo sa labas ng kagubatan. Bigla akong nanlamig. Joy, hindi ko alam kung anong iisipin. Hindi dahil ayoko kay Alon, kundi dahil handa na ba talaga akong iwan ang lahat ng nakasanayan ko? O hindi ako tinanggap ng mundo? O nasaktan ako ron, pero doon ako lumaki. Nandoon si Lola. Doon ako unang natutong maglaba, magbasa, mangarap. Bakit kailangan ng ganitong kabayaran? Tanong ko sa kanya. Sagot niya, dahil ang mundo namin hindi pwedeng paghatian. Kung mananatili ka rito, kailangan mong buuin ang sarili mo bilang isa sa amin. Tumahimik ako. Napatingin ako sa mga daliri ko. Parang bigla akong hindi sigurado kung saan ako dapat. Lalo na nang maisip ko si Lola. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay. Hindi bilang pagtakas, kundi para magpaalam.
Pagdating ko, naroon si Lola. Nakaupo sa duyan. Tila hinihintay ako. Nilapitan ko siya. La, tumingin sa akin. Tahimik lang. La, kailangan ko pong lumayo. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Saka siya tumango. Alam ko na yan, apo. Napaiyak ako. Sabi ko, La, hindi ko po kayo makakalimutan. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang alalahanin kung makakalimot ka. Ang mahalaga, pinili mong mahalin. Gabi bago ako tuluyang bumalik sa kagubatan, naupo ako sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. Walang katao-tao. Pero sa loob ng puso ko, ang ingay. Ang dami kong tanong. Tama ba tong ginagawa ko? Ito ba talaga ang para sa akin? Worth it ba ang pagkamamahal niya sa halagang isusuko ko ang buong pagkatao ko? Pero sa gitna ng tanong, may isang bagay akong hindi maalis sa isip ko. Sa lahat ng taong nakilala ko, siya lang ang tumingin sa akin na parang ako ang pinakamagandang bagay sa mundong to. Kinabukasan, muling pumasok ako sa gubat. Nandoon na si Alon. Nakangiti pero may lungkot sa mga mata. Sigurado ka na ba? Tanong niya. Tumango ako. Oo, kung ito ang kabayaran ng pagmamahal natin, tatanggapin ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Dinala niya ako sa bukal ng paglimot. Isang sagradong lugar kung saan ang mga papasok sa mundo nila ay hinuhugasan ng lahat ng alaala ng daigdig ng tao. Isang beses lang pwedeng dumaan doon. At kapag nakalampas ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. Bago kami lumapit, huminto ako, huminga ng malalim. Alon, pwede ba akong humiling? Ano yon? Kahit malimutan ko lahat, sana hindi ko malimutan kung paano mo ako minahal. Ngumiti siya. Hindi mo na kailangang tandaan dahil sa puso mo, ako na ang titibok habang buhay. At sa pag-apak ko sa tubig ng bukal, naramdaman kong unti-unti akong binabalot ng malamig na liwanag. Parang nililinis ako. Parang tinatanggal ang lahat ng sugat, lahat ng takot, lahat ng alaala. Hanggang sa wala na akong naalala. Wala na akong pangalan. Wala na akong nakaraan. Pero sa puso ko, may kakaibang init. Parang may sinag na hindi nawawala. At sa harap ko, isang nilalang ang nakatayo. Ngumiti siya. Sabi niya, tapos ka nang masaktan, mahal. Simula na ng buhay mo dito sa amin. Kung binuksan mo tong video na to, baka naintriga ka lang sa title. O baka gusto mo lang malaman kung totoo nga bang may mga engkanto. O baka, kagaya ko dati, naghahanap ka ng sagot kung may taong kayang magmahal sa'yo kahit pa iniisip mong hindi ka karapat-dapat. Hayaan mong sabihin ko ngayon, oo, may ganon. At kung tatanungin mo kung paano ko nalaman, simple lang, ako ang kwento. Hindi ko na maalala ang lahat. Wala na yung bahay ni na Lola. Wala na rin akong malinaw na alaala kung ano ang itsura ko noon, o sino ang una kong kaibigan, o anong paborito kong ulam sa tag-ulan. Pero sa tuwing magigising ako tuwing umaga, naririnig ko pa rin ang boses niya, tinig ni Alon. At sa tuwing titingin ako sa tubig ng lawa ng silong ng buwan, kahit hindi ko na maalala ang dating ako, ramdam ko pa rin na mahalaga ako rito. Ang katawan ko ngayon, hindi na kagaya ng dati. Mas magaan, parang laging may liwanag sa loob ko. Hindi ako nagsasakit. Hindi ako napapagod sa paraang kagaya ng dati. Ang mga halaman, lumalapit sa akin. Ang mga ibon, dumadapo sa balikat ko na parang matagal na kaming magkaibigan. Minsan, may mga batang naliligaw sa gilid ng gubat. At tuwing ganon, ako yung tinatawag nilang babaeng may liwanag sa balat. Hindi nila alam, dati ayoko nga tumingin sa salamin. Ngayon, hindi ko na kailangan ng salamin kasi hindi ko na sinusukat ang sarili ko
batay sa paningin ng ibang tao. May mga araw na umuulan dito. Kapag ganon, magkasama lang kami ni Alon sa isang gilid ng guwang. Nakatingin sa langit habang nagkukwento ng mga bagong alaga naming paru-paro o kung paano sumasayaw ang mga dahon tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik lang ang buhay dito. Walang ingay ng tsismis, walang usok ng motor, walang mata ng mga taong sanay humusga bago makinig. Pero higit sa lahat, walang salitang pangit. Minsan may mga diwata na nagtatanong kung gusto kong magbago ng anyo. Kung gusto ko raw bang maging mas maganda pa sa mata ng mga tao. Sagot ko lang, hindi ko na kailangan yon. Kasi may isang nilalang na minahal ako bago ko pa yon naisip. At kung nagtataka ka, oo, mahal ko si Alon. Hindi lang dahil iniligtas niya ako mula sa sarili kong hinadpis, kundi dahil sa mundong ito. Hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko para mahalin. Hindi ako naging prinsesa. Wala kaming kasalang may korona o mga trumpeta. Pero gabi-gabi, kapag niyayakap niya ako, habang natutulog kami sa ilalim ng dahon ng baging, at naririnig ko yung bulong niyang, "Mahal kita." Alam kong sapat na yon. Sa tuwing may tinatawag mula sa labas, isang boses, isang tawa, isang kaluskos mula sa baryo, hindi ko na hinahangad na lumingin. Hindi ko na kailangang balikan ang mga alaala ng panlalait, ng pag-iisa, ng paniniwala na ako ay hindi sapat. Kasi ngayon, ako si Joy. Hindi man sa pangalan, pero sa diwa. At dito sa mundo ng liwanag, ako ang babaeng minahal ng isang engkanto. Hindi dahil maganda ako, kundi dahil totoo ako. At kung isa ka sa mga kagaya kong pinagdududahan ang sarili, huwag mong hayaang sirain ka ng paningin ng ibang tao. Minsan ang tunay na kagandahan hindi hinahanap. Hinahanap tayo nito. At kung naririnig mo na ang boses na tinatawag ka, huwag kang matakot. Baka kagaya ko, may isang engkantong nagmamahal sa'yo sa paraang hindi mo kailanmang inaasahan.